Ang nakaraan, dahil sa fire spirit na nagawang makakontract ng ating bida, at sa bagong teknik na tinuro sa kanya ni Astrid, isang panibagong lakas ang naabot nito. Dahilan kung bakit nagawa niyang matalo ang nakakatakot na dragon. Pagpapatuloy, nakaupo sina Nox at Eleanor sa maniabing courtyard nang tumungala si Nox at nakitang lumilipad patungo sa kanila ang dragon si Astrid at malakas na lumapag sa niebe. Bulalas ni Eleanor, narito na siya. Tumalon si Noah pababa mula sa likod ni Astrid at nag-aalalang nagtanong kung ligtas ba ang lahat. Sumagot si Eleanor sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa kanya sa pagdating upang tulungan sila, at idinagdag na kung hindi dahil sa kanya, maaaring naging mapanganib ang sitwasyon. Tahimik na pinagmasdan ni Nox na tila bumalik na sa normal si Eleanor. Nagkomento si Astrid na naging matagumpay ang paghinga ng dragon, at nagtanong kung tama ba ito. Inihalukip-kap ni Noah ang kanyang mga bisig at seryosong sumagot na tama ito, at idinagdag na ang pagpapatigil sa sariling puso ay isang bagay na mga baliw lamang ang gagawa, ngunit dahil ligtas si Nox, iyon ang mahalaga, at nagkomento siya na si Nox ay sadyang pasaway. Nagtanong si Nox kung si Professor Alf ba iyon. Kinumpirma ni Noah na siya nga, at ipinaliwanag na si Professor Alf ay isang demonic human, at sa anumang kaso ay wala itong espesyal, habang galit na idinagdag na ang mga pesteng iyon ay naglakas loob na magtaas ng kamay sa kanyang akademya. Inantala ni Astrid si Noah, sinabing sapat na iyon at pinayuhan na ang lahat ay malamang napagod na at dapat na silang bumalik. Pagkatapos ay lumingon siya at sinabihan silang sumakay sa kanyang likod. Sa loob ni Eleanor ay ipinahayag niya ang kanyang paghanga, iniisip na hindi siya makapaniwalang aktwal niyang nakakaharap ang isa sa apat na pantas, si Astrid, at ang anyong dragon nito ay tunay na kahanga-hanga sa tuwing nakikita niya ito. Lumingon sa kanya si Astrid at ipinaalala na kailangan niyang panatilihing lihim ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nauutol na sumagot si Eleanor na naintindihan niya. Unang tumalon si Nox sa likod ni Astrid, pagkatapos ay iniabot ang kanyang kamay kay Eleanor at sinabi sa kanya na tutulungan niya itong umakyat, at hiniling na humawak sa kanya. Huminto sandali si Eleanor bago maiyang inilagay ang kanyang kamay sa kamay ni Nox habang nagpapasalamat. Masayang ibinalita ni Noah na tapos na ang pagsakay. Pagkatapos ay lumipad si Astrid, sinabing dapat na silang lumisan. Nang dumating ang umaga, sinabing ligtas silang nakabalik sa akademya. Gayunpaman, nagsimulang kumalat ang mga tsismis tungkol kay Eleanor sa mga estudyante, habang nagtataka sila kung talaga nga ba siyang napatalsik mula sa Rivalin Merchantry. Binabanggit na narinig nilang maging ang mga maharlika ay tinalikuran na siya at nagtatanong kung paano iyon nangyari. Idinaragdag pa na ang pamilya ng imperyo ay tuluyan ng pinutol ang ugnayan sa kanya. Sa pagkakarinig nito, lumingon si Nox at galit na tumitig. Marahang hinawakan ni Eleanor ang braso ni Nox at ngumiti upang mapanatag ito, sinasabing inaasahan na niyang mangyayari ang ganoong bagay. Ipinaliwanag niya na noong nakiusap siya kay Shane, hindi, noong nakiusap siya rito na protektahan siya, nagsimula na ang mga maharlika na tumalikod sa kanya, ngunit maayos na ang lahat ngayon. Pagkatapos ay optimistikong ngumiti siya habang naglalakad, idinedeklara na kung may nag-iisip na atras siya ng ganoon kadali, nagkakamali sila, at higit sa lahat, hindi niya hahayaang may kumuha sa kung ano ang sa kanya. Napagnilaya ni Nox sa kanyang sarili na akala niya ay sobrang mabibigla ito, ngunit ito ay isang kaluwagan, idinaragdag na alam niya ng eksakto kung paano matatapos ang senaryong ito. Inisip niya na ngayon ang perpektong oras, upang bumuo ng plano para ipitin at harapin si Rick at ang unang prinsipe. Pagkatapos ay humakbang si Nox pasulong, ipinatong ang kamay sa balikat ni Eleanor, at sinabi sa kanya na ang krisis ay maaari ding maging isang pagkakataon, at pinayuhan siyang subukang panatilihin ang kanyang kapanatagan. Masayang sumagot si Eleanor na magtitiwala siya sa kanya. Kinagabihan sa mansyon, seryosong pinagalitan ng katulong na si G3 si Nox. Nagtatanong kung anong uri ng gulo ang pinasok nito sa pagkakataong ito para umabot sa ganoon ang sitwasyon. Huminto sandali si Nox, pagkatapos ay lumingon at mahinahong nagtanong kung hindi ba dapat man lang nitong itanong muna ang tungkol sa kanyang kalusugan. Sa pagkakarinig niyon, agad na nag-alala si G3 at nagtanong kung masama ba ang pakiramdam niya. Sumagot si Nox na tila may bahagya siyang lagnat. Nagmamadaling sinabihan siya ni G3 na maglinis ng katawan at magpahinga. Nagtatanong kung kaya ba niyang paligan ang sarili ng mag-isa.
Hinubad ni Knox ang kanyang Amerikana at sumagot na malamang ay kaya niya habang inaalala sa sarili na matagal siyang nabaglat sa lamig at pakiramdam niya ay naubos ang lahat ng kanyang lakas. Ipinatong ni G3 ang kamay sa kanyang balikat at sinabing wala nang magagawa. Idinaragdag na tutulungan niya ito sa bahagi ng itaas na katawan. Nanlaki ang mga mata ni Knox habang wala siyang magawa ng kaladkarin siya paalis, tinatawag itong maghintay. Pagkatapos ay naghanda si G3 ng isang malaking paligan para sa kanya at sinabihan siyang maglinis ng mabuti bago umalis. Nagpakawala ng buntong hininga si Knox, ipinikit ang kanyang mga mata, at nag-relax sa paligan, iniisip na anuman ang mangyari, hindi ito karaniwan, dahil ang kanyang madalas na pagkakasakit ay madalas na sumusumpong sa pagkakataong ito, at tinawag niya itong isang isinumpang katangian, cursed trait. Nagpasya siya na titingnan muna niya ang bagong nakuha na titulo. Itinaas ang kanyang kamay sa hangin, binuksan ni Knox ang status window, na nagpapakita ng pangunahing impormasyon na nagsasaad na ang pangalan ng titulo ay Dragon Slayer, na inuri bilang isang titulong may advanced grade at ice attribute na may equipment restriction na Slayer of Dragons, at isang espesyal na epekto na nagbibigay ng karagdagang 30% pinsala sa ice attribute magic at swordsmanship. Tahimik na pinagnilayan ni Knox na ang Ice Attribute Magic at Swordsmanship ay isang bagay na hindi pa niya napag-aaralan dahil sa katangiang Cold Hands and Feet. Ngunit kung matututunan niya ang mga ito ng maayos, magiging lubhang kapaki-pakinabang ang mga ito. Inisip niya na ang 30% karagdagang pinsala ay sobra-sobra at isinaalang-alang na baka matutunan niya ang Frost Sword Art mula kay Christopher sa hinaharap. Sa ngayon, naramdaman niyang kailangan niyang magpahinga. Naniniwalang ang pagkapagod ang ugat ng lahat ng kasamaan. Matapos ang kanyang pag-iisip, nirelax ni Knox ang kanyang katawan at nagpahinga. Sa ibang dako, itinungkod ni Eleanor ang kanyang baba sa kanyang kamay habang pinag-iisipan na kumakalat ang mga tsismis tungkol sa pamilya ng imperyo na gustong putulin ang ugnayan. Kinwestiyon niya kung magiging ganoon nga ba kadali para sa pamilya ng imperyo na durugan ang House Rivalin, gaano man nila subukan. Binabanggit na ang isang merchantry na may malaking kapital ay hindi madaling mapapatawan ng parusa ng estado. Higit pa niyang isinaalang-alang na kung ang gayong merchantry ay kukuha ng kapital nito at tatakas sa ibang bansa, hindi lamang ang mga mayayaman, kundi maging ang mga dalubhasang artisan mula sa iba't ibang industriya ay susunod, na haantong sa pagbaba ng kita sa buwis at sa huli ay magpapahina sa kapangyarihan ng bansa. Napagpasyahan niya na malamang ay hindi ito si Prinsesa Penelope, sa katwirang kung ang prinsesa iyon, mas mag-iingat sana ito sa pagkilos at malamang na hindi nagtataglay ng ganoong antas ng mali siya. Sa anumang kaso, naniwala si Eleanor na mayroon lamang isang conclusion. Pagkatapos ay binigkas niya ang kanyang deduksyon na ito ay si Louis von Arheim, na nagsasabing malinaw na ito ay gawa ng unang prinsipe. Tumayo siya at nagpasyang kahit na ganoon, wala siyang intensyong umundar. Inaalala ang mga naunang salita ni Knox na panatilihin ang kapanatagan, pinalakas ni Eleanor ang loob ng sarili, iniisip na matapos marinig iyon mula kay Knox, hindi niya gustong sumuko. Naalala rin niya ang Knox na nakita niya noong pagkakataong iyon bilang maganda, inaalala ang sandali ng talunin nito ang White Dragon ng may kumpiyansang ngiti, na nagpa-blush sa kanya sa pagmamahal. Sa isang kagubatan sa ilalim ng walang tigil na ulan, nakatayo si Rick sa tabi ni Amdusias. Nagkomento si Amdusias na ang mga tao ay mapanganib at sila ay nagiging mas malakas. Binigyan niya ng babala si Rick na sa gitna nila, si Knox von Rainhafer ay maaaring maging kasing panganib ng 7 santo ng kontinente at inutusan siyang alisin agad sina Knox at Eleanor de Rivlin dahil sila ay nagiging banta sa kanilang mga plano. Sumagot si Rick nang may nakakatakot na ngiti habang kinikilala na ang lahat ng ito ay para sa muling pagkabuhay ni Bahal habang si Amdusias ay tumawa ng malupit sa pananabik. Nakaupo si Knox sa silid-aralan at inisip na tila ang sitwasyong ito ay magpapanatili sa kanyang abala sa loob ng mahabang panahon dahil bagaman nakabalik siyang buhay, ang 3 kabanata, episode, ay hindi pa natatapos. Pinagnilayan niya na ang Rivalin Merchantry ay kalahati ng nasa kamay ni Rick. At kahit na nakabalik din si Eleanor ng buhay, ang pangkalahatang sitwasyon ay nananatiling mapanganib. Isinaalang-alang niya na ang pinakamalaking problema ay ang pagkakasangkot ng pamilya ng imperyo, at ang pinaka-nakakadismayang bahagi ay ang unang prinsipe, na direktang kalaban niya, ay kumikilos bilang isang banta.
Nangatuwiran siya na kung ang pamilya ng imperyo ay magsisimulang sugpuin ang House Revalin ng seryoso, haantong ito sa alinman sa malawakang digmaan o tuloy-tuloy na mga problema hanggat ang isang panig ay tumatangging sumuko, at naniwala siya na ito ay malamang na siyang layunin ni Rick. Napagpasyahan niya na upang mapigilan ang mga puwersang ito, kakailanganin nila ng kapangyarihan, partikular na ang isang suporta na sapat na malakas upang pigilan maging si Prinsipe Luis. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang isang blonde na babae, nagtatanong kung tinawag ba siya nito dahil gusto niyang pigilan ang kanyang kapatid. Ang sitwasyon, sa isip niya, ay bagaman nawalan si Eleanor ng ilan sa kanyang mga puwersa, ito ay pansamantala lamang, at ang pinakamahalagang elemento sa muling pagkuha ng kapangyarihan ay kapital at pamumuno, na kapwa-taglay ng walang iba kundi si Eleanor, ang dakilang mangangalakal na kilala bilang Golden Fox. Pagkatapos ay hiniling ni Knox na ipahiram nito sa kanya ang kanyang lakas. Sa kanyang isip, kinalkula ni Knox na kung makikipagsanib puwersa siya rito, maaari niyang maisakatuparan ang pagbagsak ng unang prinsipe, maibalik ang kaunlaran ng Revalin Merchantry, at makatulong sa pagbalanse ng kapangyarihan sa pagitan ng mga paksayon. Gayunpaman, marahang tumanggi si Penelope, sinasabing humihingi siya ng paumanhin, ngunit hindi niya gusto ang panukala. Natigilan si Knox at humingi ng paglilinaw, sa loob ay nagulat habang nagtataka kung bakit nito tinatanggihan ang panukala. Kinwestiyon niya kung mayroon bang ibang nagsisilbing suportang pinansyal nito o kung nakipag-alyansa na ba ito kay Prinsipe Luis. Magalang nang umiti si Penelope at sumagot na hindi tamang etika ang hilingin sa ibang babae na tulungan ng isang karibal na kandidato sa kasal. Sa pagkakarinig nito, natigilan si Knox, bagaman agad din siyang nakaramdam ng kaluwagan ng matanto niyang tila nagbibiro lamang ito. Gayunpaman, inisip niya na ang gayong biro ay parang banta pa rin at dapat na nitong seryosong ibalik ang titulong, Merciful Princess. Pagkatapos ay ibinaba ni Penelope ang kanyang tasa ng tsaa at sinabi na sa anumang kaso, nauunawaan niya ang kanyang panukala at ang katwiran sa likod nito. Ipinaliwanag niya na dahil kailangan nilang pigilan ang GOP Merchantry, na may malapit na ugnayan kay Prinsipe Luis, ipinagpalagay niya na naniniwala si Knox na pinakamainam para sa kanilang panig ang makipagsabwatan sa Revalin Merchantry. Gayunpaman, itinuro niya na tiyak na alam nito na hindi sinusuportahan ni Eleanor ang pamilya ng imperyo at sa gayon ay nagtanong kung anong dahilan ang mayroon ito upang makipagtulungan sa kanya. Napaisip ng malalim si Knox, inaalala na kamakailan ay hayagang nagrebelde si Eleanor laban sa pamilya ng imperyo sa panahon ng isang malakihang pagtitipon ng mga mangangalakal. Napagnilayan niya na labis na kinamumuhian ni Eleanor ang digmaan at sa panimula ay may malalim na pagdududa sa imperyo, naniniwalang kung ang Archime Empire ay patuloy na iiral, tiyak na darating ang panahon ng digmaan. Higit pa niyang isinaalang-alang na hinusgahan ni Eleanor si Prinsesa Penelope na kulang sa mga katangiang kinakailangan upang maiwasan ang gayong hinaharap, at nagpa siya na hindi mabilang na buhay ang mawawala anuman ang mangyari. Sa makatuwid, ang plano ni Eleanor ay talikuran ang bansa at sa halip ay humanap ng paraan upang mabuhay kasama ang mga tao, na inisip ni Knox na maaaring siyang pinakamatalinong pagpili sa lahat. Gayunpaman, kinilala rin niya na hindi kailanman ito makikita ni Prinsesa Penelope sa ganoong paraan, dahil kahit para sa Revalin Merchantry, ang pakikialam sa hirarkiya ng imperyo ay hindi katanggap-tanggap sa ilalim ng anumang sitwasyon. Naniwala siya na ito ay malamang na dahilan kung bakit nagsimulang tumalikod ang mga tao kay Eleanor. Patuloy siyang nagmuni-muni na kapag ang labanan sa kapangyarihan sa pagitan nina Penelope, Prinsipe Louis, at Eleanor ay umabot sa rurok nito, ang demonyong si Amdusias ay magsisimulang bumuo ng kanyang mga puwersa ng seryoso. Binanggit niya na si Amdusias ay isang demonyo na sa kasalukuyan ay imposibleng harapin, isa nagigising sa hindi mabilang na iba pang mga demonyo para sa muling pagkabuhay ni Bahal at magpapalala sa buong sitwasyon. Hinala ni Knox na malamang na malaki ang naging papel ni Rick sa pagpapadali ng pakikipagtulungan at pakikipagsabwatan ni Amdusias sa GOP Merchantry, at napagpasyahan niya na kung hindi aalisin si Rick ngayon, may mas malalang mangyayari. Upang mangyari iyon, naniwala siya na kailangang magsanib puwersa nina Penelope at Eleanor. Nakasimangot na sinabi ni Penelope na hindi niya maintindihan kung bakit ang isang matalinong fox na tulad ni Eleanor ay gagawing kaaway ang pamilya ng imperyo. Ipinaliwanag ni Knox na iyon lamang ang paraan upang mapanatag ang unang prinsipe,
Idinaragdag na si Prinsesa Eleanor ay sa huli ay nag-aalala para sa kaligtasan ng mga tao. Sinabi niya na kung hindi ay mas mabuti pa para rito ang pumanig sa ibang bansa at pigilan ang Archeim Empire. Ipinagpatuloy niya na ang dahilan kung bakit hindi ito ginawa ay dahil tumanggi itong sumuko sa lugar kung saan ito lumaki at sa mga tao ng imperyo. Higit pa niyang sinabi na ang sakunang dulot ng hanggal na Emperador Esteban ay nagpalalim lamang sa alitan ng mga paksayon sa pagitan ng mga maharlika at mga karaniwang tao, ngunit tumanggi si Eleanor na sumuko. Sa katunayan, binanggit niya na sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng merchantry, nagkaroon ito ng papel sa pagpapagaan ng tensyon sa pagitan ng dalawang uri. Nagtapos siya sa pagtatanong kung hindi ba nito alam na wala na itong ibang opsyon ngayon. Nakahawak sa kanyang palda, inamin ni Penelope na alam na niyang mahina pa rin ang kanyang impluwensya. Kinilala niya na tama si Knox, sinasabing wala siyang kapangyarihan sa ngayon, hindi makakaalis sa anumang sitwasyon ng mag-isa, at kailangang umasa sa isang tao. Nawawala ang kanyang unang kumpiyansa, itinungo niya ang kanyang ulo at tinanong si Knox kung bakit niya ito tinutulungan, at kung bakit ang isang miyembro ng Dark Family ay gagawa nito. Itinuro niya na sinabi nito na hindi siya susuporta sa kanino man. Sumagot si Knox na totoo pa rin na hindi siya susuporta sa kanino man, ngunit nagtitiwala siya sa bansang kanyang kinatirahan at sa mga tao nito, kaya naman umaasa siyang hindi guguho ang Archeim. Bagaman narinig niya ito, nakaramdam pa rin ng kawalang katiyakan si Penelope at sinabing hindi rin siya tutulungan ni Eleanor, sa katwirang, gaya ng sinabi ni Knox, malamang naisipin ni Eleanor na mas mabuting makipagkamay sa ibang bansa. Biglang nanlaki ang mga mata ni Penelope sa gulat, habang si Knox ay ngumiti ng may kasiyahan at nagkomento na ang timing nito ay tiyak na perpekto. Pagkatapos ay ibinalita ng isang katulong na dumating si Prinsesa Eleanor de Rivlin at apurahang gustong makita siya. Matapos mabigla sandali, sinabihan ni Penelope ang katulong na papasukin ito. Nang pumasok si Eleanor, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at sinabing naparito siya dahil may gusto siyang sabihin sa kanyang mahal. Sa direktang pagsasalita, idineklara niya na matutulungan niya si Prinsesa Penelope at idinagdag na dapat nang alam ng prinsesa na ang Rivaline Merchantry ay nahati sa dalawa. Ipinaliwanag niya na bagaman ang mga paksayon ng mga tao ay sinasabing nahahati, ang kanyang impluwensya ay nananatiling mas malakas dahil siya ang naging pinakanakikitang figurehead at ang aktwal na namamahala sa merchantry. Idinagdag niya na kapag binabanggit ng mga tao ang Rivaline Merchantry, ang Golden Fox ang unang pumasok sa isip at iginiit na alam na ni Penelope na kailangang alisin si Prinsipe Louis. Pagkatapos ay kinwestiyon ni Penelope ang mga intensyon ng kabilang panig, nagtatanong kung ano ang kanyang kondisyon at binabanggit na sa kasalukuyang estado ng pamilya ng imperyo, wala siyang gaanong mayaalok. Nakikitang kinagat ang pain, ngumiti si Eleanor at sinabi ang kanyang layunin, hinihiling na kanselahin ang kasunduan sa kasal, engagement. Nagulat sa kahilingang ito, marahang nagtanong si Penelope kung ano ang ibig niyang sabihin. Si Knox, na nagpapanatili ng magalang ng ngiti sa labas, ay kinwestiyon sa loob kung ano ang nangyayari. Nakatayo sa likod ni Knox, kinumpirma ni Eleanor ang kanyang kahilingan, na nagsasaad na bilang kapalit ng kanyang suporta, kinakailangan ang pagbuwag sa engagement ni Penelope kay Knox von Rainhafer. Ang hindi inaasahang kahilingang ito ay nagdulot ng gulat sa loob ni Knox habang nagtataka siya kung ano ang biglang pinagsasabi ni Eleanor. Nag-isip siya kung sinusubukan ba nitong pigilan ang Dark Family at makuha ang suporta ng prinsesa, na may intensyong pahinain ang Dark Family mula sa loob habang pinalalaki ang merchantry. Bagaman mabilis niyang naramdaman na may mali sa katwirang iyon. Pagkatapos ay nagsalita si Penelope nang may pahiwatig ng kawalang kasiyahan, nagtatanong kung ano ang dapat niyang gawin at sinasabing si Knox von Rainhafer ay hindi isang bagay. Ang kanyang saloobin ay nagparamdam kay Knox ng mas malaking kaba habang nagtataka siya kung bakit ganoon ang ekspresyon ng prinsesa, lalo na't mahalaga ang oras at kailangan nila ang tulong ni Eleanor. Pagkatapos ay tinanong ni Penelope si Eleanor kung ganoon ba kalaki ang halaga ng House Rainhafer para sa kanya. Bahagyang tumawa si Eleanor at sumagot na siyempre hindi, sinasabing wala siyang interes sa House Rainhafer. Humilig palapit kay Knox, idinagdag niya na ang kinagigilihan niya ay ang kingmaker ng prinsesa, si Knox von Rainhafer. Nakasimangot na nagtanong pa si Penelope, itinuturo na salungat ang sabihing susuportahan siya nito habang kasabay nito ay sinusubukang kunin ang kanyang kingmaker.
Hiniling niyang malaman ang layunin ni Eleanor at hiningi rito na ipaliwanag kung anong kita ang makukuha nito mula sa gayong deal, gayon din kung bakit magpapakita ng interes ang House Revalin kay Knox von Rainhafer. Sumagot si Eleanor ng may mayabang at mapanghamong ngiti, isinisiwalat na ang katotohanan ay ninais na niya ito at sa makatuwid ay nagpas siyang kunin ito para sa kanyang sarili. Ang talamak na pag-angkin na ito sa pagmamayari ay naggulat kina Penelope at Knox, na nag-iwan kay Knox na nagpapanik sa loob sa hindi paniniwala. Ang pag-amin ay nagpula maging sa pisngi ng batang babaeng nakikinig sa labas dahil sa hiya, habang patuloy na ipinaliwanag ni Eleanor na wala siyang partikular na interes sa pagsuporta ni Knox von Rainhafer kay Penelope, idinaragdag na hindi ang kanyang pamilya, house, ang kailangan niya, kundi si Knox mismo. Si Knox, na nagpapanggap na nananatiling tinang habang humihigop ng kanyang tsaa, ay nagtataka sa loob sa kalituhan kung ano ang sinasabi nito sa sandaling iyon at kinwestiyon kung hindi ba siya nito kinamumuhian. Pagkatapos ay ngumiti si Eleanor at nagpatuloy na kung mangyayari iyon, makakatakas ito sa imahe ng pagiging aso ng pamilya ng imperyo, at para kay Knox, hindi iyon masamang mga tuntunin. Sa pagkakarinig nito, nakasimangot si Penelope sa hindi komportableng pakiramdam habang si Knox ay nakatitig sa kanyang refleksyon sa tasa ng tsaa at napagtanto na totoo ang mga salita ni Eleanor, na ang pagkakaroon ng mas malalakas na demonyo ay nakatago pa rin, at kung kukuha siya ng atensyon sa sarili, tiyak na tatapakan nila siya. Nangatuwiran siya na ito ang dahilan kung bakit siya kumikilos ng maingat, at ang titulong fiancé ng prinsesa ng imperyo ay walang iba kundi panganib para sa kanya, na naghihinuha na mas mabuting tanggapin ang tulong ni Eleanor, bagaman hindi niya naintindihan kung bakit siya tinutulungan nito sa ganoong antas. Sa sandaling iyon, nagsalita si Penelope sa isang kompromiso, sinasabing sisang-ayon siya sa deal hanggat si Knox von Rainhafer ang gagawa ng huling desisyon. Si Eleanor, na nasiyahan, ay sumagot ng may ngiti na ang kinagigilihan niya ay ang kingmaker ni Penelope, si Knox von Rainhafer. Sa bilangguan, isiniwalat ni Alf ang kanyang tunay na anyo at sumigaw para pakawalan, hinihiling na malaman kung kilala ba nila kung sino siya. Nang biglang may isang boses na nagkomento na ang maruming demonic human ay buhay pa rin, na nagpapatigas kay Alf. Si Alf sa hindi paniniwala ay nagtanong kung si Knox von Rainhafer ba iyon at kung paano ito nakabalik ng buhay, iginiit na dapat itong namatay doon. Mula sa itaas, pinatunog ni Knox ang kanyang pulso at tiningnan si Alf ng may panghahamak. Sinasabing wala itong pakialam doon at kailangan muna nitong tumanggap ng bagbog. Agad siyang nagpakawala ng isang mabigat na suntok sa mukha ni Alf at hiniling na sagutin nito ang kanyang mga tanong. Habang ang mukha ni Alf ay namimilipit sa gulat, sinabi sa kanya ni Knox na alam na niyang naglilingkod ito sa mga demonyo at hindi na dapat mag-abala sa paggawa ng mga laro. Sumagot si Alf nang may pangungutya, kinukwestiyon kung ano ang magagawa ng isang ordinaryong estudyante ng akademya laban sa kanya. Sa puntong iyon, si Knox, na puno ng pagnanasang pumatay, ay nagbanta na kung tatanggi itong sumagot, bubugbugin pa siya lalo. Natatakot, nautol si Alf na. Tiyak na ang isang kabalyero ay hindi gagawa ng isang bagay na kasing baba ng pananakit sa isang tao. Ngunit malamig na iniutos ni Knox sa kanya na magnitnit ang mga ngipin. Pagkalipas ng ilang oras, si Alf, na puno na ng mga pasa at sugat, ay nanginginig at sinabing si Knox ay parang isang demonyo. Si Knox, na tumatawa sa kasiyahan habang hinihimas ang kanyang balikat, ay ipinagpatuloy ang interogasyon at nagtanong kung alam na ba ni Alf ang nayon kung saan itinayo ni na Amdusias at Rick ang kanilang base. Sa gitna pa rin ng pagkabigla mula sa bagbog, nag-react si Alf sa gulat habang ang ekspresyon ni Knox ay naging malamig habang hawak ang kanyang espada sa harap ni Alf at binanggit ang pandemonium, nag-aalok na kung sasabihin ni Alf kung nasaan sila, pag-aaninan niya ng bahagya ang sakit nito. Ipinaliwanag na para sa mga demonyo, ang pandemonium ay tumutukoy sa kanilang garrison o kolektibo, na kumakatawan sa pananakop para sa kanila. Habang para sa mga tao, minarkahan nito ang simula ng digmaan sa pagpuksa ng demonyo. Kahit sa loob ng inner lunatic, ang lokasyon nito ay randomized, kaya ang eksaktong posisyon nito ay hindi alam, at bagaman ang paraan ay magaspang, ito lamang ang tanging paraan upang malaman. Inilapat ang talam sa leeg ni Alf, hiniling ni Knox na malaman kung nasaan ang kanilang hideout. Si Alf, sa hindi paniniwala, ay nagtanong kung paano nalaman ni Knox ang tungkol doon.
Ngunit habang ang thalum ay pumipindot sa kanyang artery, nagmamadali siyang umamin na hindi niya alam kung paano nalaman ni Knox, ngunit hindi niya maaaring isiwalat sa isang tao kung nasaan ang archduke. Gayunpaman, hindi nagalit si Knox. Sa halip, ngumiti siya at sinabing inaasahan na niya ang sagot na iyon, kaya naman nagdala siya ng isang espesyalista, idinaragdag na ngayon ay magsasalita na si Alf. Sa likod ni Knox, lumitaw sina Astrid at Noah nang may nakakatakot na mga ngiti, at si Alf, na nadaig ng takot, ay humagulgol sa iyak habang ang kanyang sigaw ay umalangaw-ngaw sa paligid. Matapos iniulat ni Astrid kay Knox ang nakuha niya mula kay Alf, na nagsasabing ito ay nasa isang dako sa mapanglo na rehiyon sa Kanluran, West. Pagkatapos ay nagkomento si Knox na ang Kanluran ay tila maligalig at inisip sa kanyang sarili na ito ay mas malaking problema kaysa sa una niyang inaasahan. Napagnilayan niya na ang base ng demonyo ay maaaring nasa isa sa tatlong lokasyon. Ang silangan, na isa ng war zone at ideal para magtipon ng mga demonyo. Ang central na rehiyon, kung saan ang makapal na populasyon ay nagpapahirap sa pagkilala at pagpuksa sa kapwa mga demonyo at demonic humans. At ang kanluran, na nagpapanatili ng isang republikong sistema kung saan ang mga pamilya, houses, ay matinding naglalaban-laban upang piliin ang kanilang susunod na kinatawan. Higit pa niyang isinaalang-alang na ang kanluran ay perpektong biktima para sa mga demonyo. Ngunit ang nakakatakot na bahagi ay ang napakalaking barrier na kailangan upang marating ito, isang pader na may kahangahangang taas na hindi kayang talaban ng mahika. Bukod dito, dahil sa kakaibang sistema nito na tumatanggap ng maraming lahi, ang kanluran ay kinalalagyan pa ng kaisa-isang simbahang sumasamba sa demonyo sa kontinente, na nagpapahirap sa paghiling ng pagsugpo sa demonyo kahit sa ilalim ng diplomasya. Sa huli, dumaing siya sa loob na sa tuwing ang mga demonyong iyon ay nag-uugat sa kanluran, hindi pa siya kailanman nakapag-clear ng inner lunatic, na naghihinuhan na malas na ganoon ang palaging nangyayari at sa pagkakataong ito ay mas malala pa. Napansin ni Astrid ang pagkabalisa ni Knox at marahang tinapik ang kanyang ulo, na nagudyok kay Knox na magtanong kung ano ang ginagawa nito. Ngumiti si Astrid at tiniyak sa kanya na dahil marami siyang pinagdaanan sa pagkakataong ito, pinupuri niya ito. Kinwestiyon ni Knox kung papuri nga ba iyon, habang nagkokomintong nakakainis ang pakiramdam niyon. Sinabihan lamang siya ni Astrid na manatiling tahimik. Pagkatapos ay sulyap ni Knox kay Noah at itinuro na kung patuloy na gagamit si Noah ng ice magic ng madalas, baka mamatay ito. Sa sandaling iyon, habang pinifreeze ni Noah si Alf, may kumpiyansa itong sumagot ng may ngiti na dahil gumamit siya ng absolute zero, ng agaran, maayos lang iyon, idinaragdag na habang frozen si Alf, hindi ito tatanda at baka magustuhan pa nito. Habang tinatapik pa rin sa ulo, sumagot si Knox na naintindihan niya. Ngunit sa loob ay inisip na sana ay huwag itong magsabi ng ganoong mga bagay ng may inosinteng mukha, isang bagay na naramdaman niyang hindi niya masabi ng malakas, habang itinatala sa sarili na kung narito sana si Professor Raz, siguradong sisigaw ito at babula ang bibig. Samantala, ang mga salita ni Eleanor ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa mga tainga ni Penelope, dahil sinabi nitong ninais na niya si Knox at sa makatuwid ay nagpas siyang kunin ito para sa kanyang sarili. Nakatayo sa kanyang nightgown, pinagnilayan ni Penelope si Eleanor de Rivlan, nangangatuwiran na sa loikan ni Knox. Si Eleanor ay maaari sanang nakabuo ng mas malaking merchantry sa pamamagitan ng pagpapakabit sa ibang bansa. Ngunit hindi iyon nangyari ng tiyak dahil nakialam si Knox von Reinhafer sa negosasyon. Anuman ang kanyang tunay na intensyon, kinilala ni Penelope na nakatanggap siya ng malaking pabor mula kay Knox, na pagtatanto na ang kanyang mga aksyon ang naging pinakamahusay na paraan upang mapigilan si Prinsipe Luis at epektibo nitong naihanda ang entablado para sa mga negosasyon. Gayunpaman, inamin niya na may isang bagay na bumabagabag pa rin sa kanya. Inaalala ang kondisyon ni Eleanor bilang kapalit ng kanyang suporta, na kailangang buwagin ni Penelope ang engagement kay Knox von Reinhafer. Nagulat si Penelope kung ano ang ibig sabihin yun, nangangatuwirang bilang may-ari ng isang merchantry, walang dahilan upang gumawa ng gayong panukala. Inamin niya na hindi niya lubos na maunawaan ang mga salita ni Eleanor, kinikilala na karaniwan sa mga makapangyarihang pamilya at merchantry tulad ng House Reinhafer ang bumuo ng mga alyansa at palawakin ang kanilang impluensya. Ngunit ang mas nakakabagabag sa kanya ay ang tono sa likod ng mga salita ni Eleanor.
Ibinubulong sa sarili na, ninais na siya ni Eleanor. Ipinagpatuloy ni Penelope ang pagmuni-muni na mayroong isang bagay na puro sa mga salitang iyon na hindi niya maunawaan. Kinwestiyon niya kung tunay nga bang ninanais ni Eleanor na mapasa kanya si Knox at kung ang tinatawag na Golden Fox ay tapat na nagnanais niyon. Kinilala rin niya ang isang bahagya at malabong paniniwala sa loob ng kanyang sarili na hanggat kasama niya si Knox, ang lahat ng problema ay malulutas at natanto na ang maliit na paniniwalang ito ang madalas na iligtas sa kanya mula sa mga mahihirap na sitwasyon. Nagtaka siya kung iyon ba ang dahilan kung bakit nakaramdam siya ng kaunting pagtutol ng marinig na gusto ni Eleanor na makuha si Knox. Pagpapanumbalik ng kanyang kapanatagan, ngumiti si Penelope at itiningala ang kanyang paningin sa langit. Sa sandaling iyon, may dumating upang iulat na tila naghahanda na si Prinsipe Luis para sa isang civil war. Bilang tugon, sinabi ni Penelope na wala na silang oras upang manatili sa pagmumuni-muni, pagkatapos ay lumingon at iniutos na dapat din silang maghanda sa kanilang panig. Idineklara niya na makikipagsanib puwersa siya kina Knox at Eleanor upang maghanda para sa civil war. Idinedeklara na dapat silang kumilos ng mas mabilis kaysa sa inaasahan at ang takdang panahon ay hindi lalampas sa isa. Abangan!